Hello friends, ako si Bogart the Explorer, and welcome to our very first mission. Today, we begin a new journey. A journey through stories that shape who we are as Filipinos. History, culture, greatness. Nga usahay, malimtan na nato. This is Storya ng Bayan, a show that digs deep into the untold stories of our people. Stories nga dili lang makita sa textbook, pero mabati sa kasing-kasing. And for episode 1, we go all the way back to the men and women who gave their lives, their words, and their courage just so we could stand free. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gabriela Silang, Apolinario Mabini. Mga ngalan nga ginabasa nato sa school, pero unsa bagyod ang ilang sakripisyo. This episode is a tribute to them, to the blood that carved our freedom, to the people who made the word Filipino worth fighting for. Welcome to episode 1, Duyan Ka Nang Magiting. This is Storya ng Bayan. Tungkulin nating ipaglaban ang layan ng ating bayan. Dahil kanina pa ito magsisimula, ang kalayaan ng ating lahi ay kalayaan ng mga susunod na henerasyon. Kasaysayan at kultura ang nagkakaloob sa pagkakakilanlan sa ating lahi. Ito ang ugat kung saan ang Pilipino ay nagmula. Aralin mo ang kasaysayan kaya napakahalaga. Kung alam mo nakaraan niya, hindi mo sa basta uhusgahan. Doon pumapasok ang halaga na kasaysayan. Pag sinabi mong saysay, may kabuluhan, may katuturan, may kahalagahan doon sa ating bayan. Kumbaga relevant sa atin bilang tao, bilang Pilipino. Sa tingin ko napakahalaga ng kasaysayan na dito nakabatay kung saang direksyon patungo ang isang lahi o isang lipunan. Ang pagsinta at paglilingkod Pilipino ay nagmumula sa kadakilaan ng mga sinaunang Pilipino sa kasaysayan. Aling pag-ibig pa ang higit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa ang kasing dalisay at dakila ng pag-ibig sa bayan? Ang panglikuran ng bayan ay pagsukli sa bigay nitong buhay. Ang mga kwento ng ating bayan ay sumasagisag sa ating wagas na pagmamahal. Ang taglay nitong paggiliw ay dahilan ng ating katapatan. Ang kanilang konsepto ng bayan ay inihalin tulad nila sa isang babae. Sabi nga nila, paano mamahalin na isang babae kung hindi mo naman siya kilala, hindi ba? Nakukuha to sa pamamagitan ng aksyon na meron kang malasakit sa kapwa mo sa bayan. Magsusulat ka, magsasalita ka, mag-iisip ka, lahat patungkol sa bayan. Ano ba ang maibibigay ko sa bayan? Hindi lang si Presidente ang may magagawa. Ako din. Dapat magsimula yun sa akin. Ang bayan ay mahalaga sa pagtuklas ng ating lahi. At ang pag-aruga ng ating bayan ay nagbibigay buhay sa ating pagka-Pilipino. Hindi pa sasakop hanggang sa mamatay. Lalaban ako para sa kalayaan, para sa bayan, para sa aking magiging anak. Dahil walang kasing dakila ang mamatay para sa bayan. Likas sa puso ng isang Pilipino ang adhikain makbayan. Ang pagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bayan. Taas noo, isang bayan, isang diwa ay mithiing Pilipino. Kunyeta! Magkaroon ng tibay ng kalooban sa pagkilala ng ating lahi. Hunihin ang damdamin para sa pananagutan ng kaluluwang may bahid ng kabayanihan at kadakilaan. Puspusin ang sarili ng lakas at tapang na siyang nababagay sa isang Pilipino. Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon.
na mamatay para sa bayan. Ipagdiriwang ang kadakilaan ng ating lahi. Isa sa buhay ang ating pagka-Pilipino para sa kalayaan. Handa na kami. Para sa pagbabago. Para sa kalaobang Pilipino. Ginoong Rizal, sumama ka na sa amin. Di ako pasisi sa mga manlulupi. Katapatan ko sa aking bayan ay pinagbibilang. Inukuran ko ang aking bayan sa ilangan. Taas noong iaalay sa bayan, katalinuhan at kadakilaan. Bayan ko muna, bago ang sarili. Walang Pilipinong ligamgam. Matapang ang aking buti. Mamamatay akong pinaglalaban ng kalayaan ng aking bayan. Inihibig ko ang Pilipinas sa isip, sa salita at sa gawa. Ito ang kataas-taasang definisyon ng tunay na Pilipino. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, lupang hinirang. Ito ang Pilipinas, ang duyan ng mga mag-iiting. Ngunit paano nga ba maituturing na magiting ang isang bayani? Kailangan ba ang tapang at kahandaang magbuwis ng buhay? Ng lakas at tapang! Siya ba iyong mahinahon at ginamit ang karunungan upang imulat ang kamalayan ng iba? Taas noong iaalay sa bayan, katalinuhan at kadakilaan. O maaari bang taglay niya ang parehong katangian at hangad lamang ang kalayaan ng bayan? Aling pag-ibig pa ang masihigit pa sa pagkadalisay pagkadakila sa pag-ibig sa bayan. Ang paglingkuran ng bayan ay pagsukli sa bigay nitong buhay. Paano nagiging bayani ang isang Pilipino? Hanggang saan kayang dalhin ng isang Pilipino ang kanyang kabayanihan? May hawak na itak, nakakamisa de chino, nakayapak, namumula sa galit ang mukha. Ito ang nakagisnan nating imahe ni Andres Bonifacio. Ang supremo ng kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Pero sino nga ba ang tao sa likod ng isang pinakamahalagang bayani sa ating kasaysayan? Isa sa mga haligi na pag-aaral ng kasaysayan ng ating lahi ay si Dr. Milagros Camayon Guerrero, na kasama ni Teodoro Agoncillo na nagsulat ng isa sa pinakamahalagang libro ng ating kasaysayan, ang History of the Filipino People. Iginugol niya ang halos kalahati ng kanyang buhay sa pag-aaral sa pagkatao ni Andres Bonifacio. Si Bonifacio ay isang karakter na very intriguing, pero dapat isa konteksto siya sa kanyang panahon at saka sa kanyang kapaligiran. For all intents and purposes, si Bonifacio ay isang Manileño. Ibig sabihin, urban man. Okay? And ang siyudad ng Maynila ay siyudad na ginawa para sa mga Espanyol. At nandoon ang mga Indio para magsilbi sa mga Espanyol. Creation siya ng urban life of the late 19th century. Kahit naman hindi siya nakaabot ng antas ng pag-aaral sa universidad, at nakapagbasa naman siya, at ang mga binasa niya ay piling-piling mga kata na nagbukas ng kanya isip at mata ng sitwasyon ng
ugnayan ng mga Pilipino sa ilalim ng kapangyarihang kolonyal. At ito ay nagbunsod sa kanya upang isipin na kailangan ang pagbabago. Unang sumapi si Bonifacio sa La Liga Filipina, isang samahang pinamumunuhan ni Dr. Jose Rizal na naglalayong makamit ng mga Pilipino ang pantay na karapatan at pribilehiyo mula sa mga Espanyol. Si Andres Bonifacio ay miyembro din ng La Liga Filipina at nakita niya ang nakita ni Rizal. Narating nila yung konklusyon na mas naunang narating ni Bonifacio na ang pagbabago hindi mahihingi sa Espanya kundi sila, si Rizal at si Marcelo del Pilar ay bumalik sa Pilipinas. Si Rizal may kaunti pang pag-asa na maaring magkaroon ng pagbabagong hinihingi nila na idudulot ng Espanya, pero si Andres Bonifacio. Puso ang meron kami. Gusto namin palayasin mga Kastila. Sumama ka na sa amin. Sumama ka na. Ilong Rizal. Minsan sa ating henerasyon ay may uusbong na pinuno. Di ako pasisiil sa mga manlulupi. Tungkulin nating ipaglaban ang layang ng ating bayan. Pagtanggol ang bayan! Viva la Republika Pilipina! Na siyang maggagabay sa ating mga hakbang. Martsang maghahatid sa tagumpay ng kalayaan. Sa manlulupig, di siya pasisiil upang ang bayang ito'y karapat-dapat na tawaging duyan ng magigiting. Sa pagbabalik tanaw natin sa mayamang kasaysayan ng ating mahal na bayan, isang paksa na maituturing na pinakamakulay ang panahon ng himagsikan. Sukat! Sukat! Sa panahong ito, lumitaw ang kadakilaan ng ating lahi. At sa panahon ng kadakilaang ito ay lumitaw din ang ugali ng mga Pilipino, yung hindi natin pagkakasundo-sundo. Pangalan! Marami po sila supremo. Ngunit ang kagustuhan nating makalaya ang ating bayan ay sapat na para mapag-alapin ang bawat puso ninyo. Ating balikan ang makulay na pagtatawid ng landas nila Andres Bonifacio at ni General Aguinaldo na siyang naging susi sa pagkakatatag ng ating republika at ang pagtatamasa natin ng kalayaan matapos ang halos 4 na siglong pananakop ng mga Kastila. Ang pagkikita ng Supremo at General sa Binondo, Maynila sa kasagsagan ng himagsikang pilit na pinapalawak ng katipunan ay hudyat na sana ng pagsasanib puwersa ng mga Pilipinong iisa lamang ang pakay, ang kalayaan ng ating inang bayan. Actually, magkaibigan silang dalawa no? Si Bonifacio at si Aguinaldo. In fact, si Bonifacio pa ang nag-initiate kay Emilio Aguinaldo bilang maging katipunero. At nung matatag ang mga Magdalo at Magdiwang Council sa Cavite, si Bonifacio pa rin ang nag-initiate ng mga sanggunian na yan. Ngunit dahil sa pagkakaiba kung paano babawiin ang Pilipinas sa kamay ng mga Kastila, ay naglihis ang landas ni Andres at Emilio. Dito rin lumitaw ang dalawang grupo sa loob ng katipunan. Ang Magdiwang na grupo mula sa norte na panig kay Bonifacio at ang Magdalo na grupo sa katimugan ni General Emilio Aguinaldo. Batay sa perspektibo ng isang Magdalo, na nabasa ko, kaya nung si Emilio Aguinaldo ay na-elect na Pangulo sa Tejeros Convention, kinakailangan niyang manumpa sa tansa. Si Aguinaldo ay narito sa Dasmariñas lumalaban kasi pinapasok tayo ng mga Kastila. Ang ginawa niya, nung kapatid niya, humalili sa kanya dito sa Dasmariñas bilang sa defense, no? Kaya nakapanumpa si Aguinaldo sa tansa. Ngayon, ang unang utos ni Aguinaldo ay
bigyan ng reinforcement ang defense dito sa Dasmariñas na, well, ayon sa kasaysayan ay hindi binigyan nila Andres Bonifacio ng reinforcement ang Dasmariñas. Kaya nangyari, napatay ngayon si Crispulo Aguinaldo. No? So isa yon, no, yung pagkamatay ng kanyang kapatid. Isa pa yung humihingi ng ng support si Bonifacio sa Indang. No, ngayon hindi nagbigay ng support kay Bonifacio ang Indang, no? So ang nangyari ngayon, well, accordingly, sabi sa saysayan, tinakot ni Bonifacio na susunugin ang bayan ng Indang, ang plaza, yung gano'n. So ngayon, itong si Severino de las Alas, nagsumbong ngayon kay Emilio Aguinaldo na heto, tulungan nyo kami kasi pinapasok kami ni Bonifacio. Humantong ito sa pagkakahuli, paglilitis at pagkapatay sa Supremo ng Katipunan sa kasagsagan ng himagsikan. In all revolutions, there's always a power struggle. That happened also in Russia, Lenin versus Trotsky. In this case, our Lenin was Andres Bonifacio, but he lost. Namatay na si Bonifacio. Tapos na. Patay na ang Supremo ng Katipunan, ang unang Pangulo ng Katagalugan. Patay na siya. Sa pagkakapanahimik sa Supremo, ay itinuloy ni General Emilio Aguinaldo ang himagsikan sa kanyang teritoryo ng Cavite. Si Bonifacio ay naging effective leader during the campaign for Katipunan. Nung binubuo niya ang Katipunan, ay napakagaling ni Andres Bonifacio para ayusin siya, no? Matagumpay ang ating pakikipaglaban. Ipagpatuloy natin ang pagtatanggol sa ating inang bayan. Isa mo kami, Supremo. Pagandaan natin ang mga susunod nating mga hakbang. Pero nung mag-start na ang revolution, ay hindi naging ineffective na si Andres Bonifacio kasi ang lumitaw ng leader na charismatic ay si Emilio Aguinaldo. No? So, isang dahilan yun, siguro yung pagkapanalo ni Aguinaldo sa mga labanan. No? Kaya yung si Bonifacio, parang nawala yung kinang niya nung magsimula ang revolution kasi sunod-sunod yung pagkatalo na naranasan niya. Sa edad na 27, kulang man sa natapos na pag-aaral sa kolehiyo, ngunit dala ang karanasan sa pagiging kabesa de barangay ng Binakayan at kapitan munisipal ng Cavite El Viejo ay pinagpatuloy niya ang pakikipaglaban ng bayan tungo sa kalayaan. Si Emilio Aguinaldo, kung kailan na pagkatapos ng pagsiklap ng revolusyon, ay medyo nanatalo na yung mga revolusyonaryo. Kaliwat kanan, talo sila. Pero pagdating sa Imus, si General Aguinaldo, tinalo niya ang isang pwersa ni General Ernesto Aguirre. Aguinaldo, as a general, was winning all the battles. Now, that was very easy for Aguinaldo because he was defending Cavite, which, if you know, Cavite is like a peninsula. So it's when the Spaniards come in, it's very easy to ambush them and beat them. Bonifacio was fighting north of Manila, which is really flat, open land. So they were being picked off easily. At dahil doon, nabuhay na loob yung mga Pilipino at gustong sumali sa revolusyon, kahit na hindi na mga naging katipunero, ay gusto nang lumaban. Lumakas ang revolusyon sa ilalim ni Aguinaldo. At ito'y kumalat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, what did we learn from our first mission, mga amigo? That our freedom wasn't free. It was fought for, written in blood. Gikan sa mga taong walay kahadlok, bisan pa og ang ilang kalaban, espada, bala ug imperyo. And today, every time we speak our language, raise our flag, or simply love our country, we carry their story. Because we are the result of their courage. We are the children of heroes. We are the Duyan ng Magiting. Ako si Bogart the Explorer, and this is just the beginning. Sa sunod pa nato ng mga missions, let's explore
rediscover, and reimagine what it means to be Filipino. Like, follow, and subscribe sa Storya ng Bayan on Facebook, YouTube, and Spotify. Support local stories. Support Filipino greatness. This is Storya ng Bayan.